Kasalukuyan po nagsasagawa ng press conference ang Pag-asa. Pakinggan po natin. Niños, we have seen that during the early months of El Nino, ang impact is medyo mas hindi yung decrease in the rains. In fact, yung mga bagyo natin during the early months ay mas malalakas. Kung matatandaan natin si Undoy, 2009 ng September 26, it was an El Nino year. Nag-start yung El Nino noon ng I think July. So yung El Nino ngayon, we are expecting that it will start either July or August, no? July or August. So medyo hawig siya noong 2009 in terms of the onset. Pero as we have seen also from the impacts of the El Nino, walang two El Nino impacts are alike. Pero generally speaking, pagdating na ng last quarter, pag nag-start ng July, pagdating na ng October to December hanggang March, nadoon na yung impact na decrease in rainfall. Kaya yung sa ngayon, yung according to the forecast of Pag-asa, yung ating seasonal climate forecast, meron tayong mostly mga near to above normal na rainfall from July hanggang I think September, no, even October in many parts of the country. Pero pagdating na ng months na October hanggang December, medyo marami ng areas na pwede maka-experience ng below normal rainfall, especially in Visayas and Mindanao. Baka po not listening ako, pero kailan po ba yung schedule ng pag-release ng yung bagong linulutong public storm warning signal? Kasi di ba merong plano na i-modify siya? Public storm warning signal. Baka search. Or maybe not the public storm warning signal, but yung sistema ng pag-warning kapag may bagyo. Ang alala ko, hindi na siya basta signal number 1, 2, and 3. There was a plan to modify it so it can be more easily understood by the public. Okay. So, modification of public storm warning signals is possible. Actually, kung matatandaan natin, after ni Typhoon Yolanda, nagkaroon ng World Meteorological Team Assessment na ano ba yung naging problema, bakit nagkaroon ng masyadong maraming casualty. In fact, sinabi ng team, ng WMO team, that yung forecast ng Pag-asa, Pag-asa issued accurate advance warnings about the typhoon, including the storm surges up to 7 meters. However, the people failed to evacuate because of the underestimated devastation that this would cause. So ano ngayon yung pwede natin gawin para maging yung mga tao ba ay talagang tama yung response? Ang isa sa sinabi nila ay aside from giving the forecast itself ay yung impacts na actually tinignan niyo kanina na doon na yung mga impacts. Pero paano pa ba madadagdagan siguro yung impacts? Yun yung tinitingnan ngayon ng Pag-asa. In fact, nagkaroon tayo ng training for 2 weeks, itong severe weather forecasting demonstration project. So yun yung ini-aim na dadagdagan pa yung impacts. Pero yung signal itself ay it will stay from public storm signal 1 to 4. Pero yun nga yung additional impacts, yun ang tinitingnan natin na dadagdagan doon sa ating mga severe weather bulletin. Okay, thank you, ma'am. So yung pala yung recommendation ng World Meteorological Team na assess. Follow-up ko lang po. I remember na meron pong binanggit na imo-model yung pagbibigay ng impact warning
doon sa PHIVOLCS na meron silang scale of 1 to 10 when it comes to earthquakes. Is that forthcoming? Actually, anyway, meron kasing isa pang tinitingnan ng Pag-asa together with NOAA team, yung pagbibigay ng storm surge warning signal. So ito yung isang sa bago na yung number ng warnings is 1 to 3, no? Ito yung ano pa natin, nasa stage ng development stage para mas siguro yung impact sa public nga mas makita nila yung impact ng storm surge. Kasi ang binabanggit lang natin dito dati ay hanggang anong Taas. yun nga yung taas up to 7 meters. Pero yung impacts dito, yun ang idadagdag natin sa storm at sa storm surge warning signals 1 to 3. Sorry ma'am, so beyond the storm surge warning signal, yung impact ng bagyo sa mga communities, i-enhance din ba yun? And then, meron po ba timetable? Yan po ang bahagi ng press conference sa Pag-asa patungkol sa iba't ibang issue, partikular na dito yung El Nino. Ayon po sa Pag-asa ay inaasahang mararamdaman ang epekto ng El Nino sa mga susunod na 2 buwan. Ito raw ay mararanasan natin yung mas mababa sa normal na level ng dami ng ulan sa mga buwang ito.